Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. So, ang matutunghayan po natin ngayon ay ang programa ng Laban Kasama ang Bayan. So, ang anchor po dito ay 4. So, yung dalawa po na si Ka Eric Celis at si Miss Lorraine Badoy ay nakadetine sa House of Congress. So, sila po ay nadetine dahil sa hindi raw po pagsasabi ng totoo sa harap ng mga kongresista. So, nakakalungkot po. Nakakalungkot po. Kung napanood nyo po yung unang part ng hearing nila, ito po ay patungkol sa prangkisa ng SMNI. At gumulong yung tanungan, nauwi po sa iba't ibang topic. Hindi na nakasama doon yung prangkisa. Bagamat ang unang punto po ng mga kongresista ay ang prangkisa ng SMNI. So, yun. Sa tanungan ng tanungan, sumagot di umano itong dalawang news anchor na si Miss Lorraine Badoy at ating butihing anchor din na si Ka Eric Celis. So, dito sa puntong ito, matutunghayan po natin, meron po kasing mensahe o liham na ipinadala ang dalawang butihing anchor ng Laban Kasama ang Bayan at kanila pong babasahin dito sa kanilang programa. So, tunghayan po natin kung ano po yung mensahe nila o liham na ipinadala dito sa kanilang programa Laban Kasama ang Bayan. Medyo masalimuot po ang mga mangyayari ngayon sa ating kongreso. So, eto na po. Atin na pong ipatutunghay kung ano yung liham ng ating butihing dalawang anchor na si Ka Eric Celis at si Miss Lorraine Badoy. Eto na po. Gusto ko rin, mga kababayan, meron pong naging pahayag ang ating, may mensahe po sa atin, si Dr. Lorraine at si Ka Eric, para sa bawat taga-suporta niya po, at sa bawat naninindigan sa demokrasya, sa karapatan ng bawat Pilipino, ay meron pong pahayag ang ating mga butihing kasama dito sa Laban Kasamang Bayan. Kung ating pong pakikinggan. Ito na po. To the Filipino people, our friends and families, mula kay Ka Eric and Dr. Lorraine Badoy, we wish to inform you that today, December 8, 2023, we are still under illegal and arbitrary detention at the South Facility building of Batasan Complex beside the South Gate. And this in relation to our continuing persecution through the illegal detention ordered issued by House Committee on Legislative Franchises upon the orchestration of the de facto illegal President of the Republic of the Philippines, Martin T. Romualdez, acting as a mini-dictator as he is now weaponizing the entire, this coming from Kaya Ma'am Lorraine, weaponizing the entire House of Representatives as his personal machinery for personal vendetta and political persecution against his political enemies. With this political alliance with the CBP, NPA, NDF, especially the urban operatives of the communist terrorist group, their Kamatayan Party List Bloc. The Romualdez CPP, NPA, NDF mini-coalition government inside the House of Representatives is now weaponizing the House of Representatives as their main political machinery to violate constitutional rights of individuals
and legitimate media organizations that they consider as threats to their political tyranny and personal political ambition. I, Dr. Lorraine Badoy, are now entering the third day of our hunger strike or hunger protest hunger as we protest. continue to resist and oppose our serious illegal detention at the House of Representatives, Batasan Complex. Please keep us strong by your prayers and moral support for God, country, and people. We shall persevere. This is where trigger fuse went off by the controversial question about the questioned 1.8 billion pesos travel expenses by Speaker Martin Romualdez, expressed as a legitimate question in one of the episodes of SMNI's Laban Kasamang Bayan program, which triggered the lower house of Congress to execute witch hunting and wild reactions with scandalous abuse of power as they look for the source of the 1.8 billion pesos being sanctioned by the source. Sanctioned by the source. To the point of asserting ridiculous point of national security issue, because the source of the 1.8 billion pesos question is an employee of the Senate who posted such valid question in a public commentary program. These morally bankrupt and power tripper politicians who are becoming political persecutors on behalf of their gang boss, mini dictator Martin T. Romualdez, expose themselves as acting beyond and above the law. For instead of explaining and doing transparent report on their travel expenditures and all other public funds entrusted of the House of Representatives, they embark on political scandalously violates fundamental and constitutional rights of the people, such as the freedom of expression, freedom of speech, and freedom of the press. The asking of valid question regarding public funds and expenditures related to the public office now becoming a national security concern. According to provisions of the 1987 Constitution, Legislative Department, Article 6, Section 20 of the 1987 Philippine Constitution, Section 20, the records and books of accounts of the Congress shall preserve and be open to the public in accordance with the law, and such books shall be audited by the Commission on Audit, which shall publish annually an itemized list of amounts paid to and expenses incurred for each member. Ayan po ang naging pahayag ngayong araw, ngayong umaga ng tuina, mula sa ating mga kasamaan dito na si Ka Eric at 3 days na. Tatlong araw na. Oo. ng kanilang hunger strike, kanilang hunger protest. Ito'y pagpapakita na hindi po sila tatanggap rin ng kahit ano na nanggagaling dyan sa House of Representatives. Sana ngayon may konsensya ang ating mga mababatas, no? Lalo na itong mga nagpa-cite in contempt sa kanila. At again, huwag po natin abusuhin ang kapangyarang ibinigay po sa atin ng taong bayan. Pero Franco, para mas maging malalim pa ang ating talakayan, meron tayong makakasama ngayon. Ayun. Yeah. So guys, 3 days na pala si yung dalawang news anchor kasama nila. Yan na si Ka Eric Celis at itong si Miss Lorraine Badoy, na talagang 3 days at nag-hunger strike sila guys. Ang sabi nga nila dito, naka-hunger strike 3 days na. Ibig sabihin ng hunger strike, hindi kumakain yun, na nanggagaling dun sa Kongreso. So, talagang sakripisyo to. Sakripisyo to sa bayan.
Yun po ang nababasa ko rito, na nagsasakripisyo sila para ipaglaban ang bayan, para ipaglaban ang konstitusyon na kanilang sinasandigan. So, yun nga, nakakalungkot po, nakakalambot na ginawa ito sa kanila ng Kongreso dahil lang sa inaano nila yung narinig ko no nakaraan yung Section 11 na sinasabi nila ng House Rules or something. Correct me if I'm wrong guys. Yun po ang narinig ko, Section 11 na pagsisinungaling at pagiging yung alam niyo yun, yung pagiging arrogante, yun yung sinasabi Section 11 base doon sa narinig ko nung last hearing bago sila contempt at makulong doon sa Senado. So, nakakalungkot po. Nakakalungkot po talaga ang nangyari. At ikinuwento niya sa letter niya na kung ano-ano yung mga bagay na nangyari simula nung una hanggang huli. Kung napanood nyo yung unang hearing at yung pangalawang hearing. Sa pangalawang hearing po sila na-contempt. So yun, 3 days na sila nag-hunger strike. So nakakalungkot po. Nakakalungkot po talaga. Nalalamot din po ako. Kahit na ako'y dito nagbablog kasi di ko lubos maisip na mangyayari ito at di ko lubos maisip na gagawin ng ating Kongreso doon sa House of Representative doon sa mababang kapulungan. So yun po, nakakalungkot po talaga. Yun lang po ang masasabi ko, nakakalungkot po at naka-hunger strike pa sila. Sana naman po huwag nilang pabayaan ang sarili nila. Kasi once na ang kanilang kalusugan ay bumagsak dahil sa kanilang pag-hunger strike, sino pa po yung kanilang ipaglalaban? O kumbaga, ibig sabihin, sino pa po yung maglalaban sa karapatan ng bayan? Diba? So, yun lang po yung sagana ng akin, pero nalulungkot po ako. So, wala po ako ibang masabi, kundi nalulungkot po ako sa mga nangyayari. So, hanggang dito na lamang po at baka ako'y maiyak pa. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative na nagsasabing, keep safe, God bless, and you have a great day. So, see you on my next vlog guys. Maraming salamat.